Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong isang abogado na kung saan mga ka-Wonder, ang daming galit na galit sa kanya. No? Mapaloyalista man, no? Kahit hindi loyalista, mga kilala ko hindi naman loyalista yun eh. Pero asar na asar sa kanya. Dito kay Attorney Harold Respicio. Sabi nga ni Attorney Bueno no, sa napanood ko, parang nag-react siya. Dahil parang feeling niya nadadamay silang mga abogado sa mga tulad nitong si Attorney Respicio. Na talagang kala mo rockstar eh. Nung sinabi niya yung, yeah buddy! Uy, familiar sa akin yun ah. Yeah, I call it yeah buddy. Yeah, buddy. Yun yung retired US bodybuilder na si Ronnie Coleman. No, siguro idol niya yun. Si Ronnie Coleman, check nyo po yung picture ni Ronnie Coleman at saka siya na magkahawig talaga. Kung hindi, para malaman nyo kung yung sinasabi ko. Kaya pala siguro, idol na, no? Kaya sabi, yeah buddy, sabi niya. But anyway, ang pag-uusapan natin mga ka-Wonder, itong pinagsasabi niya dito sa Davao. No? Siya ay taga Isabela, kung hindi ako nagkakamali. At Ilocano siya. Pero dinidis niya, binabash niya dito sa video na to, no? Hindi ko binuo. Kinuha ko lang yung mga sinabi niya na pwede nating pag-usapan, yun ba ay pwedeng kasuhan. No, ayon nga kay Attorney Bueno, parang may mga nabanggit siya, no? Na pwedeng ikaso, kung di ako nagkakamali, dito kay Attorney Harold Respicio. No, ito yung video mga ka-Wonder. At pag-usapan natin kung kakaso-kaso ba yung mga yun. Sa totoo lang po, nung tumakbo si VP Sara at si BBM ng sabay noong nakaraang eleksyon, tuwang-tuwa po kami. Bakit po? Dahil ito na po ang pagkakataon na i-redeem ng mga Ilocano ang kanilang masamang nakaraan. Pero BBM, ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead na i-redeem mo ang pangalan ng iyong pamilya, ang ating lahi, nag-double down ka pa sa pagnanakaw! Instead na suportahan mo ang nagpanalo sa iyo bilang presidente, ipinahuli mo pa ang kanyang ama sa mga dayuhan. Wala kang utang na loob! BBM, hindi ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si Bibi Sara ay ipakulong ka rin namin? At ang iyong buong pamilya? Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? Ngayon po, ito ang ginagawa nila. Gusto nilang i-impeach si VP Sara para hindi siya manalo bilang presidente ng Pilipinas. Papayag ba kayo doon? Ayun, gusto kong mas maging malakas ang inyong sagot. Gusto kong iparinig ninyo hanggang sa Malacanang. Papayag ba kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas? Maraming salamat po. So yan po yung speech nitong si Attorney Harold, ano? Na sabi nga ano ba yan? Parang yung dating daw para daw nakawala sa mental hospital at nagwawala sa park. Parang ganun daw ang dating. No? Talagang bigay na bigay, pati yung boses niya, husky. No? Napanood ko to, may napanood akong video rito, kumakanta siya. Yun talaga yung mga style niya. Yung mga metal rock. Kaya ganun yung boses niya mga ka-Wonder. Well, anyway, itong mga katagang binanggit niya mga ka-Wonder sa Pangulo, sa mga senador. Ito nga palang si Respicio mga ka-Wonder para dun sa hindi nakakaalam. Ito po ay isang abogado at isang vice mayor dyan ata sa binanggit niyang lugar. So, yung mga sinabi niya,
yun gagamitin sa kanya na maari siyang kasuhan. So ano po ba yung mga nakita nating pwedeng ikaso ayon sa sinabi niya na ayon sa ating mga research? Yung pagtawag niyang tanga sa ating Pangulo, no, tinawag niyang TANGA si PBBM. Inis na inis ako doon, ano? Sinabi niyang diretso. Kasi kung titignan mo itong abogadong ito kung magsalita, sa lahat ng interview, napaka-hyper niya. Mas mukha siyang tanga kaysa kay PBBM. No? Kasi bakit? Hindi nag-iisip. Bakit ko sinabi yun? Yung sinasabi niyang hinayaan daw ni PBBM, pinakulong daw sa dahig, sa dayuhan. Mabuti pa yung ibang mga hindi nasa pwesto, nakakaintindi. Sino ba ang nag-demand? Hindi pa Pangulo si PBBM. May kaso nang isinasampa. Sila Trillanes dyan, nakikipag-coordinate na si Trillanes at yung iba pang mga nabiktima. No? At kaya ibig sabihin, hindi si PBBM. Ngayon, sabi nung napanood ko, ginagamit na lang nila yan, si PBBM. Bakit? Gagamitin kasi nila yan para maiangat yung sarili nila sa darating na eleksyon. No, hindi nga nila mabanatan yung mga nagdidemanda kasi siguro nagigilty raw sila. Si PBBM talaga, ini-administrasyon sila Martin Romales. Yun talaga ang tinutumbok nila kasi ano yan Yan yung kanilang mga sistema, pamamaraan, para maisagawa nila yung gusto nila sa darating na 2028. Kaya nalulungkot tayo, no? Lalo na kung ikaw, Christian ka, naglilingkod ka sa church, no? At leader ka, pero ganyan isip mo, DDS ka. Diba? Hanggang sa matapos na ng eleksyon, ang tatak sa'yo, DDS yan Kahit sabi mong tumayo ka sa palpit, DDS yan. Tingin sa'yo, hindi maganda. Bakit? Sinusuportahan mo, DDS ka, yung pumayag sa EJK. Ha? Yung ano pa, yung mga na-involve dyan sa, itong inaano ni Sentry, na Davao Mafia, nilagay pang advisor drug lord. Pogo, ano pa? Ano pa? Ito, si Sara, yung unexplained confidential at kung ano-ano pang sinasabi ni Attorney Falsis na 8 billion. Bakit ayaw niyang harapin? Tapos pinagtatanggol pa rin. Hindi. Yan ba yung ano? Kaya may mga ganyang questionable. No? Huwag natin, minsan sasabihin natin, leader yan, church yan. Hindi. Iba yung isip ng nature ng old sin. No? Yung character. Minsan nananaig yung character. No? Tawagin ba naman yung Diyos mo na stupido at kung ano pang pagmumura? Suporto ka pa rin. Magtanong ka na sa sarili mo. Well, anyway, yun nga, no? Nakakainit ng ulo dahil sa pagtawag nga nitong ng TANGA, posibleng issue niyan, mga ka-wonder, hindi naman automatic yan na krimen. Kaya nga malakas pero may pag-uusapan tayo. Maaari itong insulto, no, sa isang public official. No, pero wala namang crime against honor of public officers, no, na espesyal sa Pangulo. Wala naman ganong nakikita. Kasi kung meron, marami nang kinasuhan noong araw pa. Hindi natin pinagtatanggol tong abogadong to, ano. Pero mamaya, mayroon tayong mga malalaman at mapag-uusapan. Pero ang posibleng ikaso sa kanya, mga commander, kahit nasabihin natin wala yung nabanggit, itong grave slander o yung oral defamation sa ilalim ng revised penal code, no, maaari siyang masilip kasuhan dahil yung pananalita niya ay sa publiko, malisyoso at nakakasira ng reputasyon. Pero gayunpaman, mga ka-wonder, ang mahalaga kasi na mas mataas ang protection ng freedom of speech, lalo na kung ito ay political criticism, opinion na halimbawa, yung sinabi niyang TANGA, bilang opinion niya at hindi factual claim. Ayan yung mga nakakalusot sila dyan. So sabihin natin, makalusot siya dyan. Dahil sa jurisprudence, mga ka-wonder, mas tolerant ang courts sa harsh, no, yung mga harsh criticism laban sa isang public officials. So, let's say na medyo makakalusot siya dyan. Pangalawa, itong pagbanta niya, no, sa mga senador at sino pang mga nabanggit niya dyan. No, kung may sinasabi siyang pagbabanta, no, sabi niya, pero may pambabanta pa siya kay PBBM. Ano? Sabi niya, ipakukulong niya. Pag nadaayan, alam mo yan, ganyan sila champion, mga ka-wonder. Para matakot yung mga congressman, yung mga senador, lagi silang nananakot. Nasa naratibo nila yan Yung mahilig manakot. Bloodbath, I want bloodbath. Yung nagmura, lahat pananakot.
Biruin nyo, mamumuhay ka sa pananakot kapag nanalo yan. Isipin nyo yan. Diba? So, laging ganun. Kagaya nitong sinasabi nitong abogado na to, gusto mo ipakulong kita, pati pamilya mo. Di ba pananakot yun? Pati yung mga senador. Kasi bakit? Gusto nila manahimik na lang itong mga to. At wag kontrahin yung pagtakbo ni Sara. At wag na aprubahan yung impeachment. Parang ganun yung nangyayari. Parang ganun yung lumalabas. So, yung pagbabanta niya rito, mga ka-wonder, posible siyang kasuhan ng grave threats ayon sa Article 282 ng Revised Penal Code. No? Kung may malinaw na banta na gagawa ng krimen, no, pagkakasabi niya, ipakukulong. So, wala. So, may nakikita ba kayo doon na isang threat, grave threat, na ipakukulong? No? May condition kasi mga ka-wonder o demand sa mga ganyan. At kung hindi naman ganun kabigat mga ka-wonder, may tuturing itong light threats ayon sa Article 283. At yung isa naman, kung pinipilit ng isang taong gawin ang huwag gawin ang isang bagay sa pamamagitan ng intimidation, yan, sasabihin natin, indirect ba yan? Kasi masasabi mo nating indirect yan o direct? Yan ay direct intimidation na sinasabi dito sa mga abogado. Gusto nyo bang ipakulong kayo? Ganun. Kapag nanalo, maaring kasuhan niya ng coercion ayon sa Article 286. Ang key factor dyan, mga ka-wonder, yun pa rin, dapat seryoso at credible ang threat. Hindi lang rhetorical or political speech. So, abogado na pong bahala mag-explain yan at maglitis niyan kung sakaling magkakaroon man ng kakasuhan. Isa pa, yung pangatlo, yung inciting to sedition o sedition. Kung may mga statements dyan, mga ka-wonder, na naguudyok ng galit laban sa gobyerno, humihikayat ng pag-aalsa, yan, pwede yan, na kasuhan ng inciting to sedition. At ang posibleng kaso dyan, yun nga, inciting to sedition, Article 143, Article 142, itong sedition, Article 139, no? ng revise. Kailangan maka-wonder pa rin, Hindi naman tayo kasi fake news dito na talagang didiin natin yung kapikian. Tayo po yung nagbibigay pa rin ng fairness dito sa ating channel. Pero kailangan mga ka-wonder dun sa mga sinabi niya, may clear intent to disturb public order. Kagaya nitong isang si Boy Lighter, yan. Mukha nakasuhan ng sedition niya kasi pupuntahan niya rin Malacanang, inaya niya yung tao at susunugin daw. Parang ganun ang pagkakarinig ko, At hindi sapat ang simpleng galit o criticism lang, mga ka-wonder. So, again, abogado naman makakaalam yan kung ito po ay ka-sedition. Pang-apat, mga ka-wonder, yung unlawful utterances o yung alarm and scandal, Yung ang speech niya nakakagulo sa publiko, nagdudulot ng panic, maari siyang kasuhan niya ng unlawful utterances or alarm and scandal. Posibleng kaso, yung sinasabi ng alarm and scandal, Article 155. Isa pa dyan, mga ka-wonder, dahil ito po yung ginamitan ng internet, Iba kasi yung social media, iba pa yung internet, parang may batas na gano'n, Para maging isang cyber libel, para gano'n. Kagaya nito, online ang pagkakakita ng tao. So, mas marami yung viewers aabot sa ibang bansa, ibang sulok ng mundo. So, kung may mga pahayag na ganyan, pinost sa Facebook, sa YouTube, etc., pwedeng kasuhal ito ng cyber libel. At yun ay ayon sa Republic Act 10175. Mas mabigat ito, mga ka-wonder, gaya na sinasabi natin, kaysa yung sa simpleng libel lang. Pang-anim, administrative liability. Bakit? Abogado ito Bukod sa abogado ito, vice mayor pa ito. Anong posibleng kaso dyan? Ito siguro yung tinutukoy ni Attorney Bueno. Yung administrative case sa Integrated Bar of the Philippines o yung IBP. Paglabag sa Code of Professional Responsibility. Halimbawa, yung improper conduct. Sabihan mo ba naman TANG ay yung mataas sa posisyon at sabi mong walang utang na loob, hindi mo nga naintindihan, sasabihin mong TANG. Siya ba ang nagpakulong? Mukhang lumalabas niyan ikaw yung TANG. Anong pwedeng parusa dito? Ayun, reprimand. Ano pa? Suspension. At pinakamalala, yung kinatakutan ng mga lawyers, disbarment. Yan ang pinakamatindi. Dapat madisbar.
Si Sara nga, no, yung panununtok niya sa sheriff, matagal na pala yan. It has been a long-standing complaint. But until now, no, hindi pa rin siya na-disbar. Pero si Gadon, sinabi niya, although napanood ko talaga, yun, na-disbar siya. May iba pang na-disbar dyan. Pero yung ginawa kasi ni Sara, dito sa sheriff who was just following the order, court order na gawin ito. And then, bukod sa pinagsasapak niya yun, hindi sampal. Sabi ng iba, sampal. Hindi, naka-close yung fist. Suntok, talagang suntok. Yun ay disbarable talaga. Pero wonder, of course, dito sa channel natin, patuloy pa rin paalaala natin na hindi lahat ng offensive na salita ay krimen. Dahil sa batas ng Pilipinas ay malakas pa rin ang protection sa freedom of expression, lalo na yung sinasabing political speech at criticism sa gobyerno. Yan yung nagiging shield dyan. Kaya hindi sila nakakasuhan basta-basta. Kaya mga ka-wonder, kung magkaroon man ng kaso, ay dapat may malis, mapatunayan yun, ano? At may clear threat or illegal intent. At hindi lamang sapat yung galit o opinion. Ano? Kaya mga ka-wonder, yung bottom line dyan, depende yan sa aktual na pagkakasabi nitong si Attorney Harold. At alam yan ng mga abogado. Sabi nga ni Attorney Bueno, kakasuhan. So, ibig sabihin, posible dahil abogado na yung nagsabi. No, depende sa aktual na sinabi niya at konteksto at mga posibleng kaso dito. Dito kay Harold Respicio, yung sinasabi natin na posible itong grave slander, oral defamation, pamumuring, paninirang puri, grave or light threats, coercion. Ito yung sinabi niya siguro sa mga abogado, ito sa mga senador, kahit kay PBBM. Gusto mo kasuhan ka? Dahil gusto mo yung mga ganun, parang coercion yan pati sa abogado, sa mga senador, mga babatas. Gusto nyo kasuhan na mga ganun. That is a form of, I think, coercion. So pa, yung inciting to sedition. Itong mga, I don't know kung ano yung mga seditious dun sa sinabi niya kasi kinakausap niya yung tao na para bang naghihikayat siyang to rebel against the government because PBBM is, of course, part of the government. Wherein also itong Harold na to na vice mayor parte rin siya kasi vice mayor siya although local siya at itong alarm and scandal dahil sa public ginaganap at hindi lang sa public, nakuhanan ito ng internet, naging platform sa mga social media, kaya pwedeng alarm and scandal. Isa pa, again, ginamitan ng online, internet, cyber libel at yung administrative case niya dito sa IBP, dito sa IBP, sa Integrated Bar. So, yan yung mga pwedeng ikaso rito, kaya parang rockstar na abogado, Buti hindi ito nakakatapat ng ibang mga abogado, Ito yung mga abogadong outspoken na I'm not sure kung ilang taon na to, Kasi yung mga young guns, tahimik lang, Yung mga young guns sa Kongreso, hindi madakdak, Pero ito mga pwedeng itapat dito, sila Falsis, sila Attorney De Leon. Yan, sila Attorney... sino ba yung pwedeng itapat dyan? Dridon, yan. Mga pwedeng itapat dyan dito kay Respicio na to, Well, yun mga ka-wonder, At comment down below kung ano yung sa tingin nyo na alin doon sa mga nabanggit natin na pwedeng ikaso sa kanya. Sa sinabi niya laban sa Pangulo, ginagamit yung pagpapakulong daw kay Duterte na pinipilit nila na kahit hindi naman si PBBM. Sabi nga ni Madam Lisa Araneta, PBBM is doing everything to protect her, itong si Sara. And then, nung nakita niya doon sa rally, nung tinatawag ng tatay niyang na karton ngayon na nandun sa dahig, na bangag daw, itong matawa-tawa pa siya. So, nasaktan si First Lady. Bakit? Sabi nga Bongbong will do everything to protect her. Kaya nga nung sinabi, ayaw ng impeachment, huwag na yan. Pero ngayon, I'm not sure kung pumapayag, pero tahimik si PBBM. Sabi nga ng ibang mga comedian, mga stand-up comedian, medyo pailalim daw bumanat si PBBM, tahimik. Isa pa, takot daw dati dyan si Digong, sabi nitong isang whistleblower dyan sa Davao. Takot daw dati yan si Digong dyan kay PBBM. Dahil isa ng Marcos yan. At noon daw, may attitude si PBBM nung nag-aaral pa dyan sa London. May, raw yan, matapang daw yan. Nakapag-asawa daw ng Araneta at medyo
na bumait, ano? Pero hindi naman yung ugali na parang unlawful, na parang yung ugali na wala sa lugar na kanto-kanto. Kaya ngayon, nakitang bumait, inaabuso. Pero yun na nga, no? Sana si PBBM maging matapang na, vocal na, no? Kasi yun ang hinaantay ng mga loyalista, eh. Yun ang inaantay kahit nitong mga dilaw at pink, eh. No? Na sinabi ni PBBM, ako nag-umpisa doon sa corruption, ako tatapos. Parang wala raw pangil. Wala raw tapang. Kasi gusto nila makita yan. Natapatan itong sila Sara, itong mga DDS. Na para kilabutan naman yung mga yan. Kasi may kasabihan tayo, eh. It is better to be a lion in a day than to be a sheep or a lamb all your life. So, kailangan din minsan, ano, para makita ng tao na kailangan, kumilos na. At last, parang ganun. Sumagot din. Yan, tuloy-tuloy na. Para medyo pumreno itong mga DDS. So, hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para i-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila kung anong pwedeng ikaso rito kay Attorney Harold Respicio. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.